Si Aya, 18 taong gulang na dalaga mula sa isang tahimik na nayon, ay puno ng tuwa nang siya at ang 6 na kaibigan ay nagdesisyong magkamping sa isang magandang gubat. Ang simoy ng hangin ay banayad at ang liwanag ng buwan ay tila bumabalot sa kanila ng mahiwagang liwanag. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan, isang bangungot ang dumating. Si Aya ay biglang nawala. Nagimbal ang kanyang mga kaibigan nang matagpuan nilang may bakas ng pakikibaka sa damuhan. Agad silang nagbalik sa nayon at isinumbong sa kanyang mga magulang. Napuno ng hinagpis ang kanilang tahanan, lalo na ang nakababatang kapatid. Araw-araw na umiiyak at nananalangin na bumalik ang kanyang ate. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting humina ang kanilang pag-asa. Isang gabi, matapos ang isang buwan, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa pintuan ng kanilang bahay. Si Aya, payat, maputla, suot ang isang pulang bestida, subalit may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamlam at ang kanyang tinig ay malamig. Sinabi niya nakatakas lamang siya matapos patayin ang isa sa mga dumukot sa kanya. Hiling niya na samahan siya upang ipakita kung saan niya ito ibinaot. Nang gabing iyon, kasama ang kanyang ama at ang ilan pang kalalakihan sa nayon, tinahak nila ang masukal na bahagi ng gubat hanggang sa marating nila ang isang liblib na bahagi kung saan itinuro ni Aya ang isang tambak ng tuyong dahon. Dahan-dahan nilang hinawi ang mga dahon at unti-unting lumantad ang isang katawan. Ngunit isang nakakapangalabot na katotohanan ang bumungad sa kanila. Hindi bangkay ng isang lalaki ang kanilang nakita, kundi si Aya mismo. Nakahiga siya roon, matagal ng patay, suot ang parehong pulang bestida. Napaatras sila sa gulat at nang lingon nila ang Aya na nagdala sa kanila, wala na ito. Natahimik ang buong paligid. Naramdaman nila ang malamig na hangin na dumaan at sa dapit hapon ng dilim, isang bulong ang narinig. Mahina, malungkot at nagmumula sa kawalan.